Ang topic ko ngayon is how to lose weight. Yan ang pinakamatinding debate sa buong mundo ngayon. Kung paano ba talaga mag-lose ng weight. So, niready ko na naman ang bulletin board ko. Ito medyo komplikado to. Sabihin mo na sa inyo totoo. Kasi dito naguguluhan talaga kung ano ba ang pinagkaiba ng nutrition sa pagiging fit o sa pagiging healthy. So dito ko nasasabihin sa inyo kung ano yung flaws ng myths na pagkakalam. Kasi parang naging myth siya eh. Naging myths ang pag sinabi mo kasing fitness, sa totoo lang, ang iniisip ng tao pag pumunta ka ng gym, maglulus ka ng weight. So, dito ko itatakel kung ano ba talaga ang differences ng dalawa na yan. Okay? So, nag-ready na naman ako ng bulletin board ko sa likod. Papakita ko na sa inyo. Ito na. So, naglagay ako ngayon ng how to lose weight. So, ito yung topic natin. Ngayon, naglagay ako ng diet. Ayan, para makita nyo. At exercise. So, dami nagtatanong sa akin kung bakit hindi na ako nag-train ng tao ulit. Sasabihin ko na sa inyo totoo kung bakit. Ano ba ang problema ng tao ngayon? Lose weight. Papaganda ng katawan. Magdadirect to the point na ako. Hindi naman lahat ng tao is pumunta ng gym para mag-exercise. Pumunta ang tao sa gym o kumuha ng trainer yan is about to lose weight. Kasi ito na talaga ang problema ngayon, lose weight. Ito ang myths ng flaws ng dalawa. Coach, Kuya Ked, dami kasi nagtatanong sa akin, paano ba mag-lose ng weight? Yung iba kasi, ang pagkakaintindi sa lose ng weight, workout yan, exercise ka. Oo naman, which is, to be true, exercise is to maintain your weight. Activity siya. Sa biomechanics ng sports, ang exercise, kahit saan mo talaga daanin, pang-maintain talaga siya ng fitness level mo or para mag-gain ka ng muscle, para mamobilize mo buto mo. Blood circulation, in short, to be fit. Yan talaga ang ginagawa ng exercise. So meaning, ang tanong kasi ng tao is how to lose weight. So hindi tayo pupunta ng exercise. Kasi ang tanong mo is to lose weight. Bakit tayo pupunta ng exercise? Ito is proven for to maintain your weight or fitness level or to gain muscle or to mobilize the body. Okay? So, ibig sabihin, outer layer siya ng katawan mo. Bones, muscle. Okay? So, sana naiintindihan to ng tao. Ang laki ng difference nito. Okay? Kaya medyo medyo tricky siya i-explain. Kasi kahit nasa fitness industry ka, hindi mo basta-basta ma-gets din to. Ito na nga yung flaws. Kaya hindi na ako nagtuturo ng personal training ngayon. Hininto ko na siya. Kasi ang tao, ang daming tanong when it comes to lose weight. At ako, nagkamali ako dito dati. Kasi ang iisipin ng tao, ang psychological ng tao bago ako pumunta dito sa side ng diet, nasa exercise lang ako. Exercise tayo to lose weight. Doon kayo nagkakamali. Sasabihin ko na sa inyong totoo. Maniniwala ba kayo? Pag nag-exercise tayo at nag-focus tayo sa exercise, pansinin nyo, maintain lang ang katawan nyo. Meaning, this one is to maintain already. Para i-maintain ang katawan mo. Maintenance siya. Ang exercise. Nagigets nyo ba? Kasi ang psychological ng tao, even the trainer,
or even yung mga nagtuturo ng fitness coach, kagaya ko, ang pagkakaintindi, pag sinubo mo sa tao yan, sir, ano yan, workout tayo. Tapos yan, ano mapapansin nyo pagkatapos nyo mag-exercise? Nagugutom ka. Mindset yan eh. Utak mo ganyan. Which is yan ang cycle. Kakain ka ngayon. So ano napansin nyo? Nag-burn ka, binalik mo. In short, break even ka. I-analyze nyo ito mabuti kasi dito, etong pinaka-wrong mistake ng diagram kung iintindihin natin. Okay? Sinasabi ko sa inyo yung flaws para maintindihan ng tao kung ano ba dapat improve. Okay? Imagine, mag-workout tayo. Kaya ko i-burn yan. Na-burn ko na ano yan, 5,000 calories yan. Oh, syempre ang utak mo, ang psychological ng tao, kakain ka ulit. Kakain ako. Bakit? Binaburn ko yan eh. Yan ang psychological ng tao. Ngayon, pansinin nyo, pagkatapos nun, bigla kang bibitaw. Kasi ang thinking mo mali. Mali ang psychological ng tao when it comes to this. Pansinin nyo lahat or mga sumubok ng ganyan, hindi actually siya yo-yo diet. May mali sa diagram na kailangan i-correct. Una, pagkain. Pangalawa, mindset. Ano ba ang interpretation nila sa exercise? Kasi from the beginning, ang pinasok na sa atin ng mundo when it comes to exercise is to lose weight. Doon kayo nagkakamali. Napaka-imposible niyan. Ngayon, tatawid na ako sa tinatawag yung nutrition. Tinatawag ko pa ng nutrition, pero ngayon is diet na ang tawag nila. Ngayon, diet. Maniniwala kayo how to lose weight? Isang sagot lang. Nutrition natin. Ayusin natin nutrition mo. Ayusin natin ang diet mo. Okay. Iba yung diet Proper nutrition is different to diet. Ang diet, balik tayo dun sa mga talk ko, diet is pinapatay nyo sarili nyo. Fasting is different. Tinabi ko na yan, kinakain ko na sa IF. Fasting is different to diet. Magkaiba yan. Kailangan mabrod ang utak ng tao. Okay? Ngayon, itong sinasabi kong diet, paano ka mag-lose ng weight? Itatama mo, ipaproper mo yung kinakain mo. Like example, paano yan? Sir Kev, Kuya Kev, Coach Kev. Ang daming pagkain natin ngayon. Maniniwala ba kayo wala kayong nakukuha ng nutrisyon? Number 1 yan. Yan yung tinakil ko noong last time. Bakit ako naglabas ng mga label na pagkain? Na tinatawag ko process. Ano ba yung mga kategory ng process? Bakit hindi nagigets ng tao? Okay. Example, ang tagal ko na coach. Hindi ko pa pwede sabihin na may inaaral ako sa mga client ko. Kasi sa akin yun. Personal ko yun. Personal studies ko yun. Hindi ko pa pwede sabihin sa kanila, ay may minamaster ako. Eto gawin natin. Hindi pa pwede malaman na kahit sino yung ginagawa ko. Ngayon na nakumpleto ko na at tama na yung na-master ko na yung diagram na which is root cause ang tinatarget ko, hindi na prevention. Root cause na ako tumututok. Kaya nga dalawa, naguluhan ako sa dalawa, sa human biomechanics at biomechanics ng sports. Na tumagal talaga ako ng gusto. Ngayon, hindi lang ako nagpapaprove nito. Science, peace na ang nagpapaprove nito. Na tama ako sa inaral ko. Okay? Diet, which is papatayin ka. Proper diet, meaning pinaproper natin yung kinakain nyo daily. Magkaiba yan. So, ano sinasabi mo dito? Ano bang ine-emphasize mo dito, coach? Ang ine-emphasize ko dito is bakit hindi tayo mag-focus sa proper?
diet. Na katulad nga na sinabi ko sa inyo, kung nanood kayo sa mga talk ko. Kaya nga, inisa-isa ko silang nilabas para hindi nagugulan ng tao. Ngayon, eto na talaga ang pinaka-the biggest problem natin. Okay? How to lose weight. Proper diet is the key. Maniwala kayo sa akin. Ang problema sa proper diet natin, hindi na natin alam kung ano ang proper sa hindi proper. Maniniwala ba kayo dyan? Kahit medical field, hindi na nila ma-analyze yan kung tama pa ba yung diet na ginagawa nila ngayon. Mislead ang tinatawag ko dyan. Mislead. Na-mislead tayo ng diagram. May maling diagram na nilabas ang science na lagay sa medicine. Ngayon, na-adapt na ng medisina yan. Wala ka na mababago dyan. Na-systemize na yan buong mundo. Systematic na siya. Yun yung sinasabi ko, may mali sa sistema na kailangan ayusin bago pa maging lumabas yung pangalawang pandemic na papunta na doon, na hindi na maaawat to. Sigurado ako. Tapos na ang COVID sa virus, mas matindi itong lalabas. Maniwala kayo sa akin. Ito na yung sinasabi natin na nanganak na ang weight. Gagawa ako, maglalabas ako dyan ng separate ko na to. Yun na yung sinasabi ko na nangyayari na siya. Diet, we need to correct our proper diet. Ito ang root cause. Maniwala kayo sa akin. Yan ang root cause. Tapos niyan, kailangan yung mag-exercise. So meaning, uunahin muna natin i-focus ang sarili natin sa proper diet bago natin i-exert ang exercise. Bakit? Tandaan niyo sinabi ko, exercise is to maintain your body na. To maintain. To be active and fit. Okay. So, pag coach, parang mali yata yung pagkakasabi mo. Hindi ako nagkakamali sa sinasabi ko. 100% sure ako sa sinasabi ko. Diagram ko, nakuha ko, pati yung maling angulo na broad sa medisina na itama ko na. Root cause na ang hinahanap ko, hindi na prevention dito. This is root cause. I-correct mo to, pasasalamatan mo ako bandang huli. Now, nandito na tayo sa exercise. Paano mo nasabi, Coach Kuya Kev, na is to maintain yan? Sa anatomy, biomechanics ng sports, ang exercise, kahit saan natin daanin, pang-maintain talaga siya ng katawan. To maintain. Magkaiba ang fit sa healthy. Tandaan nyo yan. Ang healthy, makukuha mo sa pagkain. Paano mo nasabing magkaiba ang healthy sa fit? Fit, physical appearance ang tinitingnan nyo, mag-i-exercise ka talaga. Paano mo nasasabi yan? How to be fit? Ayan, exercise. Gaganda ang katawan mo. Yun ang sinasabi ko. Magfo-focus ka sa mga muscle, sa anatomy, buto, mobilization. Dito lalabas yan. Magkaiba yan. Kaya binobrod ko na ang tao. Kaya ang hirap i-diagnose, ang hirap i-diagram nito kasi maraming myths. Maraming ibang pinaniniwalaan dito. Masyadong malaki pag pinaghalo natin ang exercise sa diet. Kahit ako nalito ako dati dito, na ngayon may pagkakataon akong itama. Ginagawa ko na siya bago pa mahulihan lahat. Ngayon, exercise. Kuya, fit ako eh. Maganda ang katawan ko. Oh, paano mo nasabing fit ka? Ang tanong ko, healthy ka ba? Magkaiba yun. Nagigets nyo? Magkaiba ang fit and healthy. Magkaiba ang fit lang. Meaning, dito kayo magtataka.
maglalabas na ako ng sample. Kung fit ka, maganda katawan mo, bakit at the age of 30, 40, 50, patay ka na? Maganda katawan mo ha? Marami nang proven yan. Inaral ko na yan. Alam ko na root cause ng kinamatay. Maniwala kayo sa akin. Lumabas na yan. Hindi lahat ng fit is healthy. Paano ko nasabi? Bakit merong magaganda katawan? Sobrang ganda. Bakit ang tataas ng kolesterol nyo? Taas ng BP mo, ang taas ng sugar mo. Bakit? Doon kayo mapapaisip. Ngayon, fit ka. Yes, outside of the layer. Yun nga yung sinabi ko sa inyo, magkaiba ang exercise. Exercise is about anatomy na siya. Muscle and mobilization na. Circulation, blood circulation, all activity, mag-i-engage lahat yan. Out there. Okay? So may tinatawag akong inner layer. Ito ang diet mo. Ano kinakain mo? Ano ang pinagmumulan talaga ng energy mo? Ito yun. Nagigets nyo? So, di porket fit ka, maganda katawan mo, maganda figura mo, is healthy ka. Maniwala kayo sa akin. Kung di kayo naniniwala sa akin, mag-search kayo. Yung mga magaganda katawan, marami sa social media niyan. Instagram, ayoko magbanggit ng pangalan. Pansinin niyo yung mga sikat na nawala bigla. This year, meron lang. This year, last year, meron din. Wipe out. Nawala bigla sa social media. Ang ganda ng katawan yan. Napakaganda, wala kang masasabi. Nawala, bigla. Mislead tayo, na-mislead. So, tinatama, ako, nagsasabi ako ng side ko na gusto kong tumulong ng proper knowledge sa tao. Ngayon, yung tao, kung hindi ako paniniwalaan, hindi ko problema yun. Siguro yung makakaintindi sa akin is yung mga hindi ko masasabi na may ganito kasi alam nila kung paano ang takbo ng sistema. Or maybe hindi rin ako maintindihan kasi mislead na nga, na-mislead na. Yun yung sinasabi ko sa inyo, wrong foundation, mali ang patutunguhan mo. May pagkakataon ko pang baguhin ang pundasyon para maitama mo. Okay? So, napakasimple lang. Pinaikli ko lang kung ano ba ang paraan para mag-lose ka ng weight. Isang sagot lang ang sinabi ko sa inyo. Proper diet. Mag-lose ka talaga ng weight. O, paano yung workout hindi mo napapansinin? That's the time. Pag na-focus mo na at naayos mo na, alam mo na ang sistema ng proper diet mo, alam mo na yung mga kinakain mo or iniinom mo, that's the time pumasok ka na sa workout. Nagigets nyo? Pero kung sasabihin mo sa akin, mag-exercise ka to lose weight, is imposible. Tulad nga na sinabi ko sa inyo, nag-workout ka, magugutom ka, kakain ka. Ang tawag doon, break even. Okay? Needs na yan. Mali talaga yan. Kahit sa mudaanin yan, mali yan. Kaya nga, yung sasabihin mo na nag-workout ka, nagda-diet ka, kung nagda-diet ka, na-hold mo siya ng 8 months to 1 year, diet siya. How about sustainable? Sustainability. Na-sustain mo ba yung ganon na weight na sinasabi ko? Okay. Ang hirap kasi ang hirap i-diagram dito ng BMI. Na kailangan nyo malaman talaga kung ano ba ang meaning ng BMI na sakto dun sa katawan nyo. Para ma-realize nyo, ano ba talaga dapat para sa akin? Ano bang BMI? Papasok ang katawan ko. At dun lang ako mag-maintain. I'm sure, dito, maraming pumapalya. Dinadahan-dahan ko siya i-open up sa tao kasi masyadong malaki. Masyadong malaki yung system.
na kailangan natin i-correct. Exercise, diet. Ang laking factor niyan para makuha mo yung lose weight. Pero, eto lang pala ang aayusin mo muna. Proper diet. Kuya, paano natin maayos yung proper diet? Kung nanood kayo ng talk ko about sa mga diet, naglabas na ako doon. Intindihin nyo na lang. Kaya nga sabi ko sa inyo, nilalagay ko siya sa YouTube ko dahil lang maingay. Para maingay. Hindi nyo ako maririnig. Okay, yan na. Para ma-analyze nyo at ma-analyze nyo mabuti kung anong differences ng mga diet. Okay? At ng fasting. Magkaiba. Hiwalay siya. Ang fasting is iba. Hindi siya diet. Fasting siya. Okay? Naglabas ako, kung mapapansin nyo, kung ano ang start-up ng proper diet. Nagsabi na ako sa inyo na iwasan nyo lahat ng processed food. Hanggat maaari. Diyan nagmumula lahat ng flaws sa processed food. Which is, ang hirap sabihin sa tao kasi napapalibutan na kayo ng lahat ng processed food. Hindi nyo na alam yung dapat yung kainin. Akala nyo to is healthy or okay na, pero wala pala kayo nakukuhang vitamins and minerals. So, in short, yung nakain nyo, junk lang. Maniwala kayo sa akin, hindi nyo na alam kung ano kinakain nyo ngayon. Marami kayong dapat malaman. Kaya nga sinabi ko sa inyo, i-start nyo muna sa label. Ngayon, ano ba yung sinasabi mo mga processed food, kuya? Bibigyan ko kayo ng dalawa. Processed food na tinatawag. Okay? Meron tayong mega process na tinatawag. At meron tayong tinatawag na ultra processed food. Magkaiba yan. Dito kayo magtataka. Kaya nga pinapacheck ko sa inyo ang label. Pansinin nyo kung ano ang magkaka-indicate doon. Basahin nyo yung label. Tingnan nyo muna ingredients. Huwag nyo na basahin yung nutrition fact. Maniwala kayo sa akin. Nutrition fact, matatawa kayo. Paano nagkahalo-halo ang carbo, fats, sugar, at protein? Mantakin mo na pagsama-sama mo sa isang source of food dyan. Imposible yan. Walang ganyan na bear na isang whole na pagkain tulad ng meat. Napaka-imposible yan. Lahat ng veggies, prutas, magkaiba yan. Hindi mo pwede. Protein, kukunin mo yan sa manok na yung fats yan. So, sa tulad nga na sinabi ko sa inyo last time, protein and fats magkasama talaga. Carbo and sugar, which is nandun talaga. Minerals and vitamins mo, makukuha mo sa mga plant-based. Logic siya. Na-misplace na kayo. Doon na kayo tinitira ngayon. Doon na kayo tinitira ng diet. Mali ang pagkakaintindi nyo ng diet. Proper diet, it should be the proper way. Okay? So, paano mo nasabi mo Yakip na ito is 100% mag-lose ang weight mo pag nag-proper diet ka? Yun ang dapat nyong gawin. Then, pwede kayong mag-comment sa section ko or personal PM nyo ako. Personal PM nyo ako, Kuya Kev, naayos namin to. Naayos mo pala. Pumayat ka? Oo, laki ng nilus ko. Ay, hindi ako pumayat. Baka hindi mo alam kung anong dapat mong kainin. Tingnan mo ulit yung label. Kaya nga sinabi ko, ini-emphasize ko dito, tingnan nyo kung anong label na kinakain. Then, may blind spot yan. Anong blind spot? Merong mga pagkain na akala nyo is proper na pagkain. Nagigets nyo ako? Merong mga pagkain ngayon
na hindi talaga pagkain? Ha? Kahit prutas? Oo. Maniwala kayo sa akin. Kahit tinapay? Oo. Maniwala kayo sa akin. Kaya nga sabi ko sa inyo, tignan nyo kung ano label. At kung ano mga ingredients. Ine-educate ko ang tao. Wala akong inaasang kapalit dito. Ngayon, yung iba na nagko-consult sa akin is pumayat. Nagpasalamat sa akin. So, ibig sabihin, naniniwala sila sa knowledge ko. Kasi ang tagal mo ng problema ang lose weight. Biggest ano na yan, biggest debate yan. Hindi lang sa Pilipinas, buong mundo na to. Ito na debate yun. Then ito na magiging susunod na COVID. Sabi ko sa inyo, lalabas na to, malapit na to. Pag nauna, sa akin yun ang narinig to. Next, sana manggaling na sa WHO, World Health Organization. Palabas na yan, malapit na. Nagtitrigger na. Nag-umpisa na sa mga diseases, then cancer. So nag-spread na siya. Dumadami na. Okay? Ngayon, umpisahan nyo sa proper. Proper ha? Proper. Kailangan ko ba isulat? Proper nutrition? Siguro naiintindihan nyo na may proper nutrition. Then, way back, bumalik kayo sa mga talk ko. Double check nyo yung mga sinasabi ko doon. Makakatulong talaga sa inyo to. Intindihin nyo mabuti to. Bago pa mahuli ang lahat. Exercise is to maintain. Tandaan nyo i-maintain niya ang katawan. Para maging malakas, may power, may flexibility, may endurance, lahat. Sabihin mo na lahat, name it dyan. Dyan sa biomechanics na yan, kasama yan. Balance, core, power, strength, flexibility, kung ano anik-anik pa na mga kategory, diyan mo makukuha yan. Pero, eto, wag mong asahan to ang sasagot. Pumunta ka dito. Eto ang sagot. The next talk na ilalabas ko is about naman sa mga pagkain. Tutulungan ko na kayo about sa diet. Sasabihin ko sa inyo yung mga dapat nyo label na titignan. Ano-ano ba to na nakikita nyo sa grocery? Na nabablind spot kayo? Maniwala kayo sa akin. Hindi nyo aakalain na pag nalaman nyo to, masyasyak kayo. Or maybe alam nyo kung tinitingnan nyo na yung mga label at alam nyo intindihin kung ano yung mga ingredients. Inom lang ako ng tubig. Yan. So, dito, malalaman nyo kung tama ba ako o hindi. Kasi sigurado ako 100% eto ang sasagot sa problema nyo. Proper diet. Bumukos lang kayo dito, proper diet. Okay? Na-mislead na tayo. Na-mislead. Okay? Kaya ako, for the meantime, talagang naging tubo na ako ng personal training. Talagang dinicline ko talaga siya. Sabi ko kasi may mali talaga dito. So, hindi sabihin, coach, hindi ka na nag-train. Nag-train ako online. Meron akong isang kaibigan, pinagbibigyan ko. Siya lang yung tinitrain ko. Which is siya naniniwala sa utak ko. Okay? Hindi ko na siya babanggitin kung sino siya. Medyo special yung tao na yun, kaya siya lang pinagbigyan ko. Okay? Ngayon, focus tayo, proper nutrition. Balance yan. Balansin nyo muna. Pero, huwag nyo kalimutan mag-workout. Ang daming klaseng workout. Kuya, iba na ba mga pwede mo i-recommend sa akin? Okay. Bibigyan ko kayo ng exercise. Isang bagay lang. Makakatulong sa inyo to. Walking. Oh, Kuya Ked, sa ano? Ginagamitan nila sa ano? Yun din yung sinasabi ng mga doktor. Yes. Yung statistics na yan, kinuha lang sa Japan. Kasi yung mga tao daw doon naglalakad. Kung sabihin ko sa inyo yung 10,000 steps is regular basis talaga ng tao. It should be 10,000 steps.
Minimum siya. Paano mo nasabi yan, Kuya Ken? Oh, ako naglalakad ako. Pagkatapos ko kumain or sa village ko, wala pa akong isang oras, nakaka 4K ako. Ganun. Wala pa isang oras yun. So meaning, sa isang araw, mga 20 to 30 steps ako. Hindi ko siya inoorasan, hindi ko siya binibilang. Pero, nung kinalculate ko siya, umaabot ako ng 30,000 steps in a day. Iba pa yung workout na ginagawa ko. Yung routine ko sa umaga. Iba pa yung workout ko na panagkikreate ako ng workout sa gabi. So, ibig sabihin, hiwalay yun. Magkakahiwalay sila. Okay? So, nagtatrabaho ka ba, coach? Oo naman, nagtatrabaho ako. Na nag-aaral din ako at the same time. Okay? Pero, hindi na talaga ako lalaki. Napaka-imposible lumaki. Or tataba pa ako. Imposible na. Na-master ko na to eh. Alam ko na kalakaran yan. Na-diagram ko na yan. Nahanap ko na kung nasa ng root cause. Iisa-isayin ko na yan. Sasabihin sa tao. Pati yung mga diseases na yan. Kasi kailangan may magsabi sa tao. May pag-asa. Tama yung diagram na inaral ko. May nagpapatunay na dito. Wala lang akong capacity or wala susuporta sa akin. Non-med ako eh. Hindi naman ako medicine eh. Kaya nag-aral ako ng sarili ko. Tandaan nyo, hindi ako doktor, hindi ako nurse. Non-med ako as in 0 degree when it comes to med. Self-study ko to. Tong self-study ko, proven to. May mga blind spot na hindi nakikita ang tao. Yun yung mga hinahanap ko na. Root cause, hindi prevention. Exercise prevention yan. Maniwala kayo sa akin. This is prevention. Exercise. Root cause, pagkain. Paano kita tama pagkain mo? Sa next topic ko siya sasabihin. Okay? For the meantime, eto munang i-release ko. Kasi baka magalit sa akin yung mga nagko-consult. Ba't mo naman sasabihin sa kanila yan? Okay? So, ang sasabihin ko sa next topic natin is ano yung mga pagkain na process na tinatawag kong ultra process at mega process. At yung mga process food na kala nyo is okay pala. Tandaan nyo yung mga pagkain na kala nyo is okay, hindi pala okay. Sasabihin ko yan sa inyo. Okay? So, for the meantime, ito muna ang itatakal ko. So, clear na tayo dun Intindihin nyo ito mabuti How to lose weight? The answer is this. Proper nutrition or proper diet. It should be. Exercise is to maintain your level of fitness, increase your muscle mass, increase your mobilization, increase your power, strength, to move. Ito yun. Okay? Pero yung tandaan nyo mabuti, lose weight. How to lose weight? Diet. Proper diet. Okay? Hindi exercise. Huwag kayo mag-focus sa exercise kung mag-lose weight ang gusto nyo. Napaka-imposible. Kaya ang daming nag-yo-yo na tinatawag na yo-yo diet. Gaganda katawan, biglang mawawala. Gaganda na naman mawawala. Hindi kaya i-hold. Kasi may mali nga. Misunderstanding nga sila. Di tayo focus. Aralin nyo to, kaya nyo mag-maintain, kaya nyo mag-sustain. Maniwala kayo sa akin. 5 taon ko nang hawak yung weight ko. Walang espesyal. Hindi ko na talaga sinasabi kung ano yung diagram. Kasi, wala maniniwala sa akin sa Pilipinas. Ngayon, meron na. At napatunayan na ito sa ibang bansa. At mga doktor, dalubhasa pa at scientist pa nagpapaprove nito. So, pwede na akong magsalita. Which is napatunayan na rin. Na may nagsasabi na, may babackup na sa akin. Hindi ako gagawa ng eksena na walang magpapatunay. Yan. So, exercise tip, walking kayo. Bakit di mo sinasuggest mag-jogging? Kuya Ken, Sir Ken. Walking, accessibility, pinaka-the best. Bakit? Lalabas ka ng bahay, siguro may kalsada sa inyo.
Natural, lahat tayo may kalsada, pwede ka maglakad. Bakit hindi mo sinasuggest mag-jogging? Pag nag-jogging ka, ano nararamdaman ng katawan mo? Kuya, napapagod ako. Pagkatapos doon, psychological mo, titira doon. Sa taas, gugutom ako. Kumain ka na naman. Break even na naman tayo. Pansinin mo pag nag-walking ka. At your own pace, relax ka. Mindset mo, nare-relax. Pakiramdam mo, kalmado. So, paano mo nasasabi yung Kuya Ken? I-experience nyo. Gawin nyo, mag-walking kayo. Then, pagkatapos nun, after 2 days, mag-jogging ka. Compare mo yung dalawang pakiramdam na magkaiba para malaman nyo. Okay? Ako, sinuggest ko walking, hindi running. Okay? So, dito muna tayo. Nagbigay ako dito. Then, yung next ko na itatakel is yung mga sa pagkain na dapat natin iwasan at yung mga nabablind spottan tayo na kala natin is okay, is hindi pala okay. Okay? So, sana natulungan ko kayo doon. So, ito muna tayo.